Welcome sa Usapang Agri-Negosyo, mga ka-asenso. Sa video po na ito ay tatalakayin po natin o ibabahagi ko po sa inyo yung step by step ng pagbibigay ng bacterial flushing, kung ano po ba o paano ibigay yung sinasabi ko madalas sa aking mga video, yung alternate na pagbibigay ng Sulfar QR, Premoxil at ng Doximol. May mga ginawa na po akong video pero hindi po yon talagang kompleto. Ito po, ibabahagi ko po sa inyo ito ng libre. Hindi ko po sana ito gagawan ng buong video, pero sa sobrang dami po ng nagme-message sa Messenger, hindi ko na po kayo kayang replyan dahil nga po marami din po akong ginagawa. Yung iba po, hindi ko na re-replyan, medyo nagagalit, pero pasensya na po kayo. Sa video po na ito, hindi nyo na po kailangan pang magtanong. Panuorin nyo na lang po. Ibabahagi ko po sa inyo ng step by step. Bago yan, Agri-negosyo, Agri-asenso. this video is presented by Battlecock Livestock Products. Subok na at mabisa ang produkto dahil ang sangkap laging may dagdag sa presyong abot kaya. Mga ka-asenso, ito na po ang video about sa bacterial flushing na madalas po ninyong tinatanong at mini-message po sa akin kung paano ba ito ginagawa. Pero bago yan, ibahagi ko po muna sa inyo o talakayin po muna natin kung bakit ba kailangan natin magbigay ng bacterial flushing sa ating mga layered chicken or heritage chicken, kahit na native chicken pa po yan, at kung ano man pong uri ng manok yan na ang ating alaga. Noon po sa mga layered chicken, hindi po kami nag-a-advise na magbigay ng bacterial flushing, pero kalaunan napansin po namin na kapag hindi po tayo regular na nagbibigay ng bacterial flushing, mas malaki po ang ating gastos sa pagbili po ng antibiotics, dahil kapag nagkasakit po sila, magti-treatment po tayo ng 5 to 7 days, at ang isa pa pong disadvantage nun, kapag hindi tayo nagbibigay ng bacterial flushing, maapektuhan po ang kanilang pangingitlog, dahil kapag may sakit po ang ating mga layered chicken, hindi po yan sila basta-basta nangingitlog. Nagpapagaling po muna yan bago ulit mangitlog kapag sila ay naka-recover. Kaya ang kagandahan po ng regular na pagbibigay ng bacterial flushing, mas naiiwasan po natin na nagkakasakit ang ating layered chicken. So kapag hindi po sila madalas na nagkakasakit, maganda po ang ating egg production. Sa mga nagtatanong naman po kung bakit kailangan alternate o paiba-iba yung bacterial flushing na ginagamit sa layered chicken o sa ating mga alagang manok, dahil nga po kapag iisang gamot lang po ang ating gagamitin, possible o maaari pong magkaroon ng resistance yung mga bakterya doon sa iisang gamot na ating ginagamit. Kaya ang ina-advise po namin, maggamit po tayo ng alternate na pang bacterial flushing. Kung ang gamit natin ngayon ay Doximol, next week naman po ay Premoxil, at sa susunod po ulit na linggo ay Sulfar QR. Tandaan po ninyo na ang Premoxil at Doximol ay magkaiba po ang formulation niyan. Kaya mayroon pong magkaibang benefits na makukuha ang ating layered chicken o yung mga manok sa bawat gamot na yan. At sa Sulfar QR naman, meron po itong anti-malaria at coccidosis. Kaya ang kagandahan po ng pagbibigay natin ng alternate na bacterial flushing, naiiwasan po natin yung mga bacterial infection na maaaring dumapo sa ating mga alagang manok. Kaya tandaan po ninyo na regular po tayo magbigay ng bacterial flushing. Ganito po ang pagbibigay namin ng bacterial flushing. Tuwing linggo po kami o tuwing Sunday kami nagbibigay ng bacterial flushing. Tandaan po ninyo, take note po ninyo ito. For example, ngayong linggo po ay Premoxil ang ating binigay. Sa susunod na linggo naman ay Doximol. At sa susunod po ulit na linggo, Sulfar QR. Kapag natapos na po yung tatlong gamot na yon, babalik lang din po tayo ulit sa Premoxil. Paikot lang po yan sa tatlong gamot na yan. Pero ang tanong, nagbigay na po ako ng
bacterial flushing pero nagkasakit pa rin po yung isa o dalawang tatlong manok ko po, ano po ba ang dapat kong gawin o anong gamot naman po ang aking ibibigay? Ayan po ang magandang tanong na nabasa ko sa Messenger kanina, kaya naisipan kong gawin ang video na ito. Ito po yung sagot doon sa tanong kung ano daw yung gamot na gagamitin kapag mag-medicate po tayo doon sa tinamaan pa rin ng bacterial infection. Kapag ngayong linggo po o ngayong Sunday, nagbigay po kayo ng Premoxil, tapos sa susunod na mga araw, nagkasakit po yung inyong layer chicken, huwag po Premoxil ang inyong ibibigay, kundi Doximol po ang inyong ibigay na antibiotics. Dahil kapag Premoxil na po yung sa bacterial flushing na inyong ibinigay, ibig sabihin yung bakterya na dumapo ay hindi po yon para doon sa Premoxil. Kaya bigay naman natin ay Doximol dahil magkaiba nga po ang formulation ng Premoxil at Doximol. Ayan po, ulitin ko para mas malinaw. Kung ngayong linggo o ngayong Sunday, ang ibinigay po ninyo na bacterial flushing ay Premoxil, kapag sa susunod na araw nagkasakit po yung isa o dalawang manok ninyo, Doximol po ang ibibigay ninyo for treatment. Paano natin gamitin kapag treatment naman ang ating gagawin? Ito po ang paraan ng paggamit ng tatlong gamot na ito, Sulfar QR, Premoxil at Doximol. Parehas lang po ang paraan ng paggamit. Kapag malala po ang sakit ng ating mga alagang manok, ihalo po natin ang 5 grams o isang kutsarita sa 1.5 na litro ng tubig at ipainom po natin sa ating mga layer chicken o manok na tinamaan ng malubhang karamdaman o bacterial infection. Pero kung available po ang Sulfar QR, Premoxil, Doximol tablet po sa inyo, kung iisang manok lang naman o dalawang manok po ang nagkasakit, pwede na pong tablet na pong ibigay ninyo. Isang tableta sa isang araw, 5 to 7 days po ang pagbibigay. Ganon din po dito sa powder, water-soluble powder, 5 to 7 days din po ang inyong pagbibigay. Sa pagbibigay naman po ng bacterial flushing, ang pagtimpla po ng Premoxil, Doximol at Sulfar QR, ihalo po natin ang 5 grams o isang sachet ng gamot na ito sa 3 litro ng tubig at ipainom po natin sa kanila every Sunday po yan. Rotation po yan o alternate po dyan sa 3 gamot. Ganon po ang pagtimpla ng para sa bacterial flushing. Ang makakainom na po na manok dyan is 30 to 50 heads. Pero the best po talaga kung sa 30 heads nyo na lang po ibabase. Sa mga nagtatanong naman kung anong oras ba dapat tayo magbigay ng bacterial flushing sa ating mga layer chicken, ang the best po na oras talaga na pagbibigay dyan ay sa umaga. Example po ng pagbibigay ng bacterial flushing sa ating mga layer chicken, dapat po magpakain po tayo ng ating mga manok mga alas 6 ng umaga. Kuwanan na po natin yan ng tubig. Dapat wala po silang tubig. After po nila kumain, mga 30 minutes, magbigay na po tayo ng gamot o bacterial flushing sa kanilang inuman dahil tiyak na iinom po yan sila lahat dahil uhaw na uhaw po sila doon sa pagkain nila. So kapag nagbigay po tayo ng bacterial flushing, after 30 minutes mula nung nagbigay po tayo ng feeds, ay iinom po yan lahat. So lahat sila ay makakainom ng gamot na ating binigay. Para naman sa mga nagtatanong, pagka naubos na nila yung gamot o yung bacterial flushing na ating ibinigay sa umaga, after nun, ano na ang ating ipapainom? Pagka naubos na po nila, mostly po nauubos yan nila mga 1 oras hanggang 2 oras lang ay ubos na po yung gamot na inyong ibinigay. Pagkatapos po niyan, tubig na lang po ang ating ibibigay sa ating mga layer chicken. Ayan po ang ilalagay natin dyan sa kanilang painuman dahil ang tubig po ay ad libitum po yan. Dapat hanggang umaga may tubig po dyan sa kanilang painuman dahil bawal po na ma-dehydrates ang ating mga manok. Kaya dapat lagi pong may tubig. Lagi nyo pong i-check yan dahil kapag sila po ay kinulang sa tubig, yan din po ang dahilan na sila ay nagkakasakit. Para naman po sa mga nagtatanong, hindi ba naapektuhan ang pag-iitlog o yung laki o yung sukat ng itlog ng ating layer chicken sa regular na pagbibigay ng bacterial flushing? Ang sagot po ay hindi naman po.
About sa tanong po na yan, talakayin po natin yan sa hiwalay na video kung ano ba ang dahilan ng paglaki at pagliit ng itlog at ang paghina at ang daming itlog na ating nakokolekta. Pero sa video po na ito, about lang po muna sa bacterial flushing yung ating topic. At sa mga nagtatanong, hindi ba namamatay ang good bacteria sa regular na pagbibigay ng bacterial flushing? Kasi ang sabi at ang tanong, kung madalas daw tayo na magbigay ng bacterial flushing, pinapatay natin yung bad bacteria kasama ang good bacteria. So, mabilis pa rin magkasakit ang ating mga alagang manok kapag wala na itong good bacteria sa kanilang katawan. Dahil nga po, madalas tayo nagbibigay ng bacterial flushing. Ang sagot po ay oo, tama naman. Kapag madalas tayo na nagbabacterial flushing, namamatay nga po ang bad bacteria, kasama na po doon ang good bacteria. Pero hindi po yan malaking problema. Dahil kaya po tayo nagbibigay nito. Ito po ay Vitamin Pro. Dahil ang Vitamin Pro po, meron po itong live probiotics na siyang nagbabalik ng good bacteria para po sa ating mga alagang manok o sa layer chicken. Dahil yung bad bacteria na pinapatay po natin, kasama na po doon yung good bacteria, pinapalitan po ulit ng panibagong good bacteria tuwing magbigay po tayo ng Vitamin Pro. Kaya ina-advise namin 3 times a week po tayo magbigay ng Vitamin Pro dahil ang Vitamin Pro po ay hindi lang po yan mayroong good bacteria. Para din po yan sa immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, digestion enhancer, growth enhancer. Kaya kapag ang ating manok ay madalas na nakaka-encounter ng maingay, hindi po sila kaagad nagkakaroon ng stress dahil nga po ang Vitamin Pro na ating ibinibigay ay complete package na po yan para sa kalusugan ng ating mga alagang hayop. Hindi lang po para sa manok, ganun din po sa mga iba pa po nating mga alagang hayop. Except po sa inyong mga asawa na hayop po hindi po yan kasama sa Vitamin Pro. Hindi po kayang lunasan ng Vitamin Pro kapag ang usapan dito ay yung mga hayop ninyong asawa. Joke lang po. Sana po may natutunan po kayo sa video na ito na aking ibinahagi po sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panunood at suporta sa aking munting channel na ito. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat po.